May nangyari nga na naman sa bata at ayan, nagkaroon nga siya ng malaking bukol sa noo. 11 something na nga to at naisipan nga naming lumabas ng bahay. Magra-grocery din kasi kami kaya naman dala-dala na nga namin yung dalawang trolley bag namin. Kapag lumalabas nga pala kami na may dala nga kaming trolley bag, gusto ni Zane siya yung maghawak. At tignan nyo naman, hawak-hawak talaga niya. Bali bumalik nga si daddy para kunin naman yung shades niya. Nagpa-eye surgery din kasi siya dati at kailangan niya nga magsuot ng shades kapag maaraw. Nung andito na nga kami sa loob ng sasakyan, napag-usapan nga namin na dumiretso nga muna sa bilihan ng halaman. Bala ko kasi bumili ng halaman tulad ng snake plants para sa loob ng bahay. Yung una nga naming pinuntahan, wala nga sila ganong benta. Kaya naman dumiretso na nga muna kami dito sa home box. May mga kailangan din kasi kaming bilhin dito para sa aming kitchen. Pero eto nga, naglibot-libot nga muna ako. Syempre, tuwang-tuwa nga na naman yung mata ko sa mga nakikita ko. Nung nakita naman ni Zane, etong mga higaan na to, halos ayaw niya nang ang iwan. Tinanong nga rin namin siya kung gusto na nga din niya ng sariling bed. At yung unang sagot nga niya ay no. Pero tignan nyo naman, abot tenga nga ang kanyang mga ngiti. Tapos, sumihiga-higa pa nga siya dyan, nakala niya bibilhin namin. Madami nga din palang laruan si Zane, napakalat-kalat nga sa bahay, kaya balak nga namin bumili ng storage and organizer. Tingnan nyo naman si Zane, hindi na nga niya maiwanan yung higaan na car ang design. Kahit anong tawag nga namin sa kanya, ayaw nga niyang lumapit sa amin. Nakasale nga din pala yung mga unan, kaya naman bumili na nga rin kami. Kumuha na nga rin kami ng mga pillowcase, kobre kama at bagong kumot. Nung natawag naman namin tong batang to, ayan naman yung ginagawa niya. Talaga naman no, ginawa na ngang pamunas yung short pant. Bale, nagbayad na nga rin kami at sunod naman namin pinuntahan dito sa may 20 Plaza. Nakita ko na nga itong mga halaman na to, kaya naman nilagay na nga namin sa cart. Kung pang aesthetic nga din yung mga gusto mong lalagyanan ay meron nga rin sila dito. Sabi ko nga kay daddy, palitan na nga rin niya yung lalagyanan niya ng coffee. Kaya naman kumuha na nga siya ayon sa taste niya. Basta nga rin bata, mahilig nga rin manggayat. Ayan, umakyat nga rin siya sa may ladder. Pagkatapos ka namin makabili sa 20 Plaza, kumain nga lang kami sa Golden Fork at pagkatapos nagpunta na nga rin kami dito sa Saving Home. Isa din kasi sa mga murang pagbilhan nga yung Saving Home. Heto na nga rin lahat yung mga napamili namin at nakapag-grocery na nga rin kami sa Lulu Hypermarket. Pagdating naman namin dito sa bahay, eto't inayos na nga rin namin yung mga pinamili namin. Bale, hindi na nga rin pala kami lilipat ng aming bahay. Madami kasing proseso at mapapagastos pa kami. Kaya napagdesisyonan na nga lang namin na hindi kami lilipat. Sa totoo lang din, okay din naman kami dito sa aming tinitirhan. Malapit sa lahat, lalo na ngayong pagbilhan ng ulam kapag hindi nga ako nakapagluto. So eto na nga, binuksan ko na nga rin etong napili nga ni daddy na paglagyan niya ng coffee, sugar at coffee mate niya. Siya nga namili niyan dahil 3.10 nga daw. Wala na nga akong nagawa dahil choice niya nga yan. At dahil nga napagastos nga kami nung araw na to, kaya naman nag-sandwich na nga lang kami for dinner. Pa-expire na rin kasi yung aming bread. Kaya naman nilagyan ko nga lang yan ng chicken patty, egg at cheese. Pagkatapos nga namin kumain, bumalik nga ulit kami dito sa kusina ni daddy para nga ayusin tong mga to. Nahugasan na nga pala yan ni daddy, kaya naman nilalagay niya na nga yung mga dapat niyang ilagay. At dito na nga habang naglalagay nga ng sugar si daddy, ayun na nga, narinig ko na yung pag-iyak ni Zane. Tagal nga rin namin siya napatahan sa pag-iyak niya at nagsusorry nga rin kami sa kanya dahil naging busy nga kami sa kusina.